Batid ni Akira na ang ginawa niya ay isang pagsuko, hindi lamang ng kanyang pride o ng kanyang pagkababae. Isinusuko rin niya ang kanyang puso dahil inaamin na niyang mahal niya si Keith, si Ishmael. Tapos na ang pakikipaglaban niya sa kanyang sarili. Napaungol siya. Lahat ng lihim ng bahagi ng kanyang pagkababae ay tinutuklas ni Keith. Ginigising. Napadilat siya nang marahang ibangon siya nito. Hindi rin niya maintindihan kung bakit siya pintalikod nito. Ngunit na magsimulang maglanda sa batok niya ang mga labi nito ay naiintindihan niya ang gusto nitong mangyari. Bumabasa ka ng balikat niya ang mga labi nito. Pinaliguan siya nito ng halik. Bawat bahagi ng katawan niya ay nakakatikim ng halik dito. Animo naging isa siyang pagkaing uubusin nito at walang anumang bahaging ititira. Napangiti siya. Muli nitong sinapo ang kaliwang dibdib niya. Naglakbay naman patungo sa pagitan ng mga hita niya ang isa pa nitong kamay. Napapikit siya. Ang mga daliri nito, ang mga labi nito, ang init ng katawan nito ay sabay-sabay na nararamdaman niya. Nagbibigay sa kanya ng isang klase ng damdamin ngayon lamang niya naramdaman. Aishiteru Kitsan, anas niya. Nagpatuloy lang ito sa ginagawa nito. Patuloy na nadadagdagan ng kaligayahang bumabalot sa kanyang katawan. Pakiramdam niya ay sasabog na siya. Nang dumating ang anime kasukdulan ay parang tumigil ang lahat. Ang kanyang paghinga, ang tibok ng kanyang puso, maging ang oras. Hindi tuloy niya gaanong napansin ang muling pagbabago ng binata sa kanilang posisyon. Nakataba na siya ngayon sa kama. Nasa likuran niya ito at dinig niya ang lakas ng tibok ng puso niya. Batid niyang dumating na ang takdang oras ng tunay na pag-angkin ng lalaki sa kanya. Ang pag-iisa ng mga katawan nila. Marahan, unti-unti nagsanib ang mga apoy sa kanilang mga katawan. Hindi niya gaano ininda ang sinasabing kirot na nararamdaman ng isang birhen. Ang kasabay nitong kaligayahan ang higit na nagpatuunan sa kanyang pansin. Muli ay naramdaman niya ang pagtindi ng apoy na bumabalot sa kanyang katawan. Ngunit sa pagkakataong iyon ay naramdaman din niyang kasalo niya sa kaligayahang ito si Keith, na binibigyan din ng ito ang kasiyahan. Nilingon niya ito. Gusto niyang matiyak kung totoong nararamdaman niya. Nagtama ang kanilang mga mata. Humigpit ang hawak ng mga kamay nito sa baywang niya. Iglapay na bago nito ang kanilang posisyon. Nakahiga siya uli. Ikinulong siya nito sa mga bisig nito. Siniil ng halik ang mga labi niya. Noon dumating ang kasukdulan. Ang matinding kaligayahang dulot lamang na pag-iisa ng dalawang taong nagmamahalan. Hindi na niya narinig ang salitang sinasabi nito ng paulit-ulit. Koichi Akira, Koichi. Mataas na ang sikat ng araw nang magising siya. Nasa kwarto pa rin siya ni Keith, ngunit nag-iisa na siya sa kama. Keith? Ewan niya kung bakit bigla na lang naging dating ang kaba niya. Bumangon siya. Nasa dibdib niya ang takot na baka umalis na ang binata. Iniwan siya. Sa kanyang pagkilos ay saka niya naramdaman ang hapdi ng pagkawala ng babae niya. Binaliwala niya iyon. Pinagbubuksan niya ang mga kabinet. Bahagya siya nakalma nang makitang naroon pa rin ang mga damit ng binata. Ngunit nang magmamadali ang isang tao, ilang piraso lamang ng damit ang dadalhin nito. Hinagilap niya mga damit niya nagkalat sa sahig. Pagkatapos niya makapagbihis ay hinanap niya ang binata sa buong bahay. Maaga siyang umalis ng bahay, Ma'am Aki, sabi ni Luneng. Sinabi ba niya kung saan siya pupunta? Hindi, pero napansin ko may dala siyang bag. Parang sinaksak ang puso niya. Paano nagawa ng lalaking iyon ang ganito sa kanya pagkatapos niyang isuko rito ang lahat? Gusto niyang batukan ang kanyang sarili. Bakit ba niya inisip na mahal siya nito? Hindi naman talaga niya narinig ang salitang sabi nito na I love you. Basta na lamang siya nag-presume na mahal nga siya nito. Was it possible na ang akala niyang pag-ibig ay pag-ananasa lamang dito? Ngunit huli na ang lahat. Wala na ito. Ma'am Aki, anong nangyari sa iyo? Noon niya napansing tumutulo na pala mga luha niya. Agad niyang pinahid iyon. Wala. Sige, maiwan na kita rito.
Huminga siya ng malalim. Pilit niyang inaalis ang pagsisikip ng kanyang dibdib. Masakit ang ginawang ito ni Kit sa kanya. Ngunit kung ang inaakala nito'y mananahimik na lamang siya, nagkakamali ito. Lahat ng lalaki nagkasala sa kanya ay gagantihan niya. Tinawagan niya sa phone si Ryder. Batid niyang kayang-kaya nito matagpuan si Keith kahit saan man ito magpunta. Ryder? Aki, si Elsie to, nasa Baguio siya ngayon. May dala ba siyang cellphone? I need his help. Bakit? Anong problema? Si Keith, umalis siya. May ginawa ba siyang hindi maganda bago siya umalis? Natigilan siya. Dapat ba niyang i-broadcast sa lahat ang naisahan siya ng isang lalaking iyon? Aki! Ibinaba niya ang phone. Hindi na niya dapat in-involve pa rito ang ibang tao. Siya mismo maghahanap sa lalaki. Malamang hindi pa ito nakakalayo. Tumakbo siya palabas ng bahay. Pasakay na siya sa kanyang kotse nang mapansin niya ang paparating na owner-type jeep. Sakay niyon si Rafael at ang ama nito. Good morning! Bati na matandang lalaki nang makita siya. May pupuntahan ka ba, Aki? Tanong ni Rafael. Baka pwedeng ipagpaliban mo muna yon, iha. May mahalaga kasi akong at kami na bagay na sasabihin sa'yo. Ano ho yun? Well, hindi naman talaga ako yung may sasabihin sa'yo. Driver lang ako dahil hindi pa ganong marunong magmaneho itong binata ko. Itinulak nito si Rafael palapit sa kanya. Isang maliit na kahon ang inilabas ng binatilyo. Binuksan nito iyon at ipinakita sa kanya ang singsing na laman niyon. Kumunot ang kanyang noo. Okay na ba to? Maganda ba? Kaibigan ko lamang yung may-ari ng tindahan kaya kahit maaga pa ay pinagbuksan ako at hinayaan akong pumili ng singsing. Rafael, balak mo bang mag-propose ng kasal kay June? Naku, hindi kay June to. Para sa'yo, wedding ring. Nagpo-propose ka ng sa akin ng kasal? Si Kit, nandun siya sa bahay namin. May bit-bit na bag. Pinapupunta niya ako rito dahil inatake ng nervyos. Hindi raw kasi niya kayang tanggihan mo siya. What? Mahal ka niya and he wants to marry you. Pero ang tanggihan mo siya ay aalis na siya. Ayaw rin niyang marinig ang rejection mo kaya ako ang pinapunta niyang dito at magsabi. Kung ayaw mo sa kanya, ako na magsasabi sa kanya. Si Keith, ang pinakamatapang na lalaking nakilala niya, inatake ng nervyos. Hindi niya malaman kung matatawa o maiiyak siya. Mahigpit niyang niyakap si Rafael. Sabihin mo sa lalaking iyon na kung hindi niya ako pakakasalan sa araw na to, ay huwag na siya magpakita sa akin. Natatawang sabi niya. Naku, hindi problema yan. Nandun na rin naman sa bahay namin. Yung kaibigan kong huwes, malakas na sabi ng tatay ng binatilyo. Kami ng nanay nitong si Rafael ang magiging ninong at ninang nyo. Sumama siya sa mag-ama. Tulad ng sinabi ng mga ito, naroon nga si Kit at ang huwes na magkakasal sa kanila. Sinikmuraan niya ang binata nang makita niya ito. Masyado kang madrama. Kunway galit niyang sabi rito. Para kasing wala akong karapatang umasang papayag ka na maging asawa ko. Pinandilata niya to. Ahem, sisimulan na ba ang kasal? Sabi ng huwes. Hinawakan niya ng mahigpit ang isang kamay ng binata. Tumango siya. Tama na sa kanyang ganitong kasimpleng kasalan. At least, masisigurado na niyang malabo ng talaga na magkalayo pa sa ikalan ng lalaki. Hindi niya maiwasang mapangiti dahil sa pagdating nito sa buhay nila ay napospone ang kasal ni na Elise at Ryder. Ngayon inaunahan pa niya mga iyon. Siguro ay mas makabubuti kung pananatilihin muna nilang lihim ang kasal na ito hanggat hindi pa talaga natutuloy ang kasal ng dalawa. Abala ang buong asyenda na pagdesisyonan na kasi ni na Ryder at Elsie na doon na lamang gawin ang kasal ng mga ito kaysa hintayin pang mabakante ang schedule sa mga simbahan. At dahil nakabalik na rin si Michael, masasabing maayos ng lahat. Bilang mayordomo ay katulong sinasatin si Kit sa pamamahala ng lahat ng aasikasuhin. Bawat isa ay binigyan din nila ng tungkulin. Siyempre pa, kay Akira na assign ang pag-aasikaso ng pagkain.
May final meeting na nangyayari sa mga participants sa kasal ni na Elsie at Ryder sa sala ng bahay. Sinamantala iyon ni Keith para puntahan siya sa kusina. "Kailangan mo ba ng tulong?" Ngumiti siya. "Right on time. Tulungan mo akong dalhin sa kanila itong merienda." Hinapit niya sa baywang ang kanyang asawa. Hinagkan sa mga labi. "Sinasabi ko na nga bang may masama kang balak kaya ka nawala ron sa meeting?" Bulalas ni Michael. Nilingon nila ang lalaking nakasilip sa pinto. May plaster cast pa ang kaliwang kamay nito. Resulta iyon na naging pakipagtuos nito kay Arabella Hartford. Ngunit ayon dito, hindi na makapanggugulo pa ulit ang babae. Bagaman at ayaw nitong sabihin sa kanya ang anuman talagang nangyari, sinabi nitong maayos naman ang kalagayan ng dalaga. "Dapat ay magpakasal na kayong dalawa," sabi nito. "You are simply going to allow them to wed ng ganun-ganun lamang?" Sabad ni Gabriel na pumasok din sa kusina. "Pumayag ka lamang na maging kami ni Satin pagkatapos mo akong ikadena at paulit-ulit kong isigaw na mahal ko si Satin. Keith hasn't done that yet." "Yeah, naalala ko atang kinailangang isigaw ko rin sa lahat na mahal ko si Elsie noon." Dagdag ni Ryder na sumunod din pala. "Keith should start shouting how much he loves Aki." Tiningnan ni Keith si Michael. "Seryoso ba ang dalawang to?" "It's a tradition, so umpasahan mo na. Nakikinig kaming lahat." Natatawang sabi ng kanyang pinsan. "Kahit hindi nila magustuhan ng iyong drama, sigurado ka naman kay Aki since kasal na kayo." Singit ni Rafael. "What?" Bulalas ng lahat. Bago pa man nakapagsalita uli si Keith, ay sinunggaban na nito ni Ryder at Gabriel pati na rin ni Michael. Inihagis ito ng mga ito sa labas ng bahay. "Simulan mo na ang panunumpa mo ng pag-ibig," sigaw ni Ryder. "Gandahan mo, lagyan mo ng drama, dahil pag hindi namin nagustuhan, mananatili ka riyan sa labas," ani Gabriel. "Fair's fair, Kit," natatawang sabi ni Michael. Wala nang nagawa ang kanyang asawa kundi sundin ang tradisyon. Ngunit dahil batid niyang wala talaga itong alam kung paano gagawin ang pangako ng pag-ibig ng sinasabi ng lahat, naging katawa-tawa ang mga lumabas sa salita mula rito. Inulan nito ng katakot-takot na tukso at pang-aasar mula sa mga lalaki. Maging si Lolo Gascon ay nakisama na rin. Ngunit tiniis lahat iyon ng kanyang asawa. Dahil batid nitong sa lahat ng mga lalaki nagmamahal sa isang babaeng lagwarga, ito pa lamang ang talagang nakakasigurado na. Sinulyaspan siya nito habang nakasilip siya sa bintana. Kasama niyang iba pang mga babae. Nagkakatawanan ng lahat. Ngunit alam niyang malinaw sa mga mata niya na kahit walang kwenta o napaka-corny na mga pinagsasabi nito, mamahalin pa rin niya ito. "Arabella? Arabella!" Nagulat siya. "Pasensya na, may naalala lamang ako. Ang tunay na pagwawakas na love story ni na Akira." "Mukhang happy memories nakangiti ka," puna ni Mrs. Gate. Tumango siya. Bagaman at nabigo siya sa pangalawang beses sa pakipagtuos niya kay Michael Laguarga, masaya siya nang malaman niyang nakamit din ni Keith ang pag-ibig na nararapat dito. Ano man ang mangyari, mananatili ang respeto at paghanga niya sa lalaking minsan ay tinawag na katana. Hindi lamang niya itinuturing ito bilang isang mabuti at magaling na maestro, kundi bilang isang kaibigan. At dito po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Akira at Keith. At lagi po nating tatandaan na sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.